Nabubuo na ngayon yung mga katanungan sa LA Lakers bago mag-umpisa ang season. Kaya bang buhatin ni Luka Doncic ang Lakers sa championship title at maging effective kaya yung kombinasyon nila nitong si DeAndre Ayton na merong mga issue ngayon na lumalabas about sa attitude at inconsistency na pwedeng maging negative sa run ng Lakers. Maraming analyst ang nakikitang nasa magandang kondisyon na itong si Luka pagpasok ng 2026 NBA season. May 30 points per game, 45% field goal, 32% from 3-point field goal, 7.1 assists at 2.7 steals per game at may efficiency na 36.6 per game. Kaya maraming mga analysts at mga insiders na dahil sa performance niya sa Eurobasket nakikita yan yung magiging dahilan bilang momentum niya sa pagsisimula ng NBA season, lalo na pagpasok ng training camp at preseason games. Kaya nakikita rin mismo na magandang simula to sa Lakers para sa bagong era na magiging leader mismo si Luka kasama si LBJ at Austin Reeves. Napansin din yan na mas naging active si Luka ngayon sa steals, blocks, defensive rotation at pagbabawas ng turnover at defensive breakdowns. Yan yung malaking naging criticize niya last season. Malhinang depensa at mabagal nga raw, kaya ngayon nakikita na yan mismo yung pinagtrabahuhan nito sa off-season training niya. Kaya nakikita ng marami na magiging effective yan mismo pagdating sa regular season games. May mga observation din ngayon base sa mga analyst at insiders sa pagbabago ng bilis, vertical leap nitong si Luka at kakayahan niyang hatiin ng double teams. Mga bagay na nakikita ngayon na coaching staff na nai-improve kumpara sa second half ng nakaraang NBA season niya, lalo na dahil sa injury niya sa calf strain nun, di ba? Isa sa mga naging problema talaga na lumabas ngayon noon kay Luka yung pagpapanatili ng healthy habits niya sa loob ng rigors ng 82 games sa NBA season. Biyahe, pagod, mental stress mula sa pagkatalo o panalo, kung paano niya mamamanage ito, malaki yung nagiging epekto niyan pag bumabalik siya sa court. Ngayon nakikitang mas nagiging maayos na yung kondisyon niya at pwedeng makapagsimula yan sa Lakers ng magandang momentum at magsimula ng aggressive sa training camp. Mabilis na chemistry sa team, syempre nandyan na yan, lalo na sa bagong kombinasyon ng mga players, Luka, Austin Reeves, LeBron, plus meron na silang DeAndre Ayton, Marcus Smart na proven na pagdating sa finals appearance. Kaya ngayon mas tumataas naman yung expectation ng lahat dito kay Luka Doncic, hindi lang sa scoring kundi sa depensa, leadership at sa mga clutch moments. At yung tanong nga lang ngayon kung mabubuhat nga raw kaya nitong si Luka ang Lakers sa championship run. Nasagot naman ng Lakers ang problema nila sa starting center sa off-season move na to. Ang problema yung nakuha nila si DeAndre Ayton na punong-puno ng issue sa last team niya na pinaglalaroan sa Portland. Dahil may mga issue yan tulad ng inconsistency, effort at attitude, dahil maraming mga analyst at mga media outlet yung naglalabas ng inconsistency effort nitong si Ayton, lalo na sa rehabbing at games na hindi gaanong highlighted, hindi yan dumadalo, dagdag pa yung pagiging late sa practice, pagpapalit sa flights o hindi active sa rehab session. At madalas nababanggit na si Ayton nga raw hindi shutdown center, hindi enough para pigilan yung mga cutting bigs, hindi perfect fit sa lateral quickness niya para sa switch heavy defense, lalo na ngayon sa Western na punong-puno ng athletic at shooter na bigs. Kaya malaking problema sa Lakers ang inconsistency niya pagdating sa defense presence sa mga nakaraang taon, lalo na sa rim protection, at isa yan mismo sa magiging dahilan bakit nagkakaroon at magkakaroon pa ng malaking doubt ang Lakers at ang front office mismo sa pagkuha dito kay DeAndre Ayton. Pwedeng problema yan lalo na kapag nahaharap ang Lakers sa malalakas na center o opposing centers na may mahusay na post up. Kaya nakikitang kailangan i-adjust nitong si Ayton ang sarili niya sa sistema ng Lakers, lalo na pagdating sa heavy pick and roll kasama si Luka Doncic at LeBron James. Kailangan maging lob finisher siya dyan, lalo na pagdating sa style ni Coach JJ Redick. At kung hindi, pwede
pwedeng hindi niya ma-maximize yung strengths pagdating sa lob finisher at rebounder at mas ma-expose pa yung malaking problema sa kanya at negativity. Kaya ngayon talagang kailangan pang humabol ang Lakers sa isang backup option. Pwedeng Jackson Hayes kung wala na silang makuha ngayon sa trade market. Yan yung magiging paraan para nga raw masolusyonan pa ng Lakers yung inconsistency na pwedeng maging problema dito kay DeAndre Ayton pagpasok ng 2025 to 26 season.